Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Do we feel empowered po after we pray? Amen. And ngayon po, nasa same series pa rin po tayo sa devotion and prayer. Amen. Masarap po mag-pray no po. And ang ating pong topic is, ang message po is nasa message 3 na po tayo. Yun po yung praying for harvest, sending workers. And ang scripture references po natin is in Luke 10, 1-12, and in Acts 13, 2-3. Kung matatandaan po natin, ang message number 1 po natin, natatandaan po ba natin yon? Ang number 1 message po natin, the power of prayer and fasting. Second po, last week, be devoted to prayer. And tonight is about praying for harvest, sending workers. Amen. And bago po tayo mag-start, samahan niyo po akong basahin natin ang ating key scripture for tonight. Amen. Tayo po tayong lahat. Ayan. Okay. Luke 10, 1-12. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. When you enter a house, first say, peace to this house. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. When you enter a town and are welcome, eat what is offered to you. Heal the sick who are there and tell them, the kingdom of God has come near to you. But when you enter a town and are not welcome, go into its streets and say, even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near. I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for the town. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Salamat po. Amen. And ito pong binasa natin, it's all about yung prayer po is always moves us outward. Amen? And as we continue our series, ngayong gabi, devotion and prayer, ngayon po nandito na tayo sa turning point. Amen? Sa climax na po tayo. Ngayon po, di ba kanina nung nag-pray tayo, sabi daw po, yung prayer does not end with personal strength. Amen? Naniniwala po tayo doon, di ba? Hindi po yun personal strength natin. And ang pananalangin din po, hindi po yun nag-i-stop with inner devotion. Agree po ba? Amen. Amen. Prayer always moves God's people outward. Amen? Toward people, toward mission, toward the harvest. This is something we see clearly in the life and teaching of Jesus. Sabi niya po dito, Jesus never spoke about prayer without also speaking about God's mission. Amen? Dahil may mission po ang Panginoon kung bakit po siya dumating dito sa atin. And He never spoke about harvest without first calling His disciples to pray. Diba? This was not accidental. It reveals how Jesus understood the work of God in the world. Amen? And ito po, sa second slide po, na tayo? Ayan. Yan po, sa prayer po ng Panginoong Jesus sa Matthew, it's all about mission. Sabi po dito, Our Father in heaven, hallowed be your name.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito po ang panalangin ng Panginoong Jesus. Hindi po siya self-centered, kundi po kingdom-oriented. About po sa kingdom ng Panginoon. Amen? Ang iniisip pa rin po ng Panginoon ay para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. And sabi rin dito na yung mga disciples, kung maalala nyo, nagtanong sila sa Panginoong Jesus, di ba? Ito po yung sinagot ni Jesus. Lord Jesus, teach us how to pray, sabi nila. And ito yung binigay na halimbawa ng Panginoong Jesus. Ano rin po siya, nagsimula po siya sa mission. Yun po yung purpose kung bakit po sinabi ng Panginoon yon. And Jesus taught His disciples to pray for God's reign to advance on earth. This is missional prayer po. Para pa rin po sa ating mga kapatid sa labas. Sa ating mga kapatid na nangangailangan ng kaligtasan. Amen? And with that understanding din po, it should not surprise us that when Jesus speaks about harvest, He does not first say, go. He says, pray. Amen? Di ba kahit naman din tayo hanggang ngayon, nagagamit natin siya. Bago po tayo lumabas upang maghayag ng salita ng Diyos, ang una po natin di bang ginagawa, mag-pray, nananalangin muna tayo dahil hindi po tayo po pwedeng pumunta sa paghahayo kung tayo naman ay hindi pa filled ng Holy Spirit. Kinakailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus bago po tayo maghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kaya po sabi dito sa number 1, sa first topic po, seeing the harvest through the heart of Jesus. Ano pong ibig sabihin nun? Sabi ng Panginoong Jesus sa Luke 10 verse 2, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Amen? And dito rin po kasi, nakita ng Panginoon kung gaano yung needs ng mga tao para sa Panginoong Jesus. Ano yung mga pangangailangan ng mga tao para sa salvation. Kinakailangan nila ang Diyos. Amen? Tulad natin, kinakailangan natin ang Panginoong Jesus para mabuhay tayo. Amen? Ang halimbawa po dyan kasi, kung maalala nyo po, bago po mapunta sa Luke 10, ito po kasi pala, yung context din po nitong binasa natin, si Jesus po, yung way niya nalalapit na sa cross. Kaya bago siya umalis, nag-assign siya ng 72 na tao upang maghayag ng salita ng Diyos. Aside pa po to sa 12 disciples na tinawag ng Panginoong Jesus. Ngayon, nakita ng Panginoong Jesus na merong mga needs, merong mga tao na nahihirapan. Di ba nga meron doon na mga, yung mga devil possessed, di ba kung maaalala nyo? Nakita ng Panginoon yung mga, kung gaano kawawa ang tao. Hindi tiningnan ng Panginoon kung ano yung sitwasyon nila ngayon. Ang tiningnan ng Panginoon, yung puso ng bawat nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Bawat isa po sa atin, nangangailangan po tayo ng pagliligtas ng Panginoong Jesus. Ganito po tayo tiningnan ng Panginoon. Kaya sabi niya po, seeing the harvest through the heart of Jesus. Ganyan po ang Panginoon ka-gentle sa atin. Ganito po niya tayo pinapahalagahan. Amen? And through this, nakita rin po ng Panginoon, yung problema po is not yung opportunity kasi nakita niya na andyan yung harvest, ang dami. Kahit lumabas ka sa trabaho or maglalakad ka dyan, makikita mo, ang daming nangangailangan ng salvation. Amen? And ito po yung inuutos sa atin ng Panginoon. Ang problema daw po is not opportunity, kundi ang problema dito is our availability. Yes. Amen?
yung oras natin. Kahit na meron tayong mga trabaho, busy tayo, pero ang hinahanap sa atin ng Panginoon yung puso natin. Nasaan ba? 'Di ba? Kasi kung nananahan tayo sa presensya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng passion, nagkakaroon tayo ng kauhawan para magdala ng marami pang soul sa Panginoong Jesus. Amen? Yun po yung ating mission para sa Panginoon. Ang humayo tayo at ma-share natin yung gospel ng Panginoong Jesus. Amen? Di ba ang sarap po nun kapag nakakapaghayag po tayo ng salita ng Diyos? Dahil merong mga buhay na nababago. Di ba? Merong mga buhay na natatransform. And notice carefully, Jesus does not say the harvest is lacking. Does not say the people are unwilling. He says the workers are few. Amen? Kaya sinabi niya dyan that the problem is our availability. And bago po yan natin magagawa, si Jesus po, nag-umpisa po siya sa prayer. Because mission without prayer becomes human effort. Amen? But mission that flows from prayer is led by God. Amen? And here is something very important we must not miss. The disciples who were commanded to pray for workers became the very workers God sent. Amen? Kasi di ba sa atin din, nangyayari din yan. Lord, nagpipray tayo ng salvation ng family natin, di ba? Tayo mismo, nagpipray ako, personal, Lord, padalan mo po yung mama ko, yung kapatid ko, mga anak ko, na may manggagawa ka para makakilala sila, malapit sila sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, ikaw yun. Hindi pala iba. So tayo rin. Kung gusto natin ng salvation para sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, sa trabaho, tayo rin yung kasagutan. Amen? Pero kinakailangan po natin yung banal na Espiritu Santo para magawa natin yon. Amen? Kinakailangan natin ang Diyos, yung tulong ng Panginoong Jesus. Amen? Sabi po dito, those who truly pray for the harvest are often the ones God uses in the harvest. So tayo po yon. Amen? And, eto po. Hindi yan. Sabi po dito, prayer reshapes the heart. Ayan. Prayer, tama pala. Sorry. Prayer reshapes the heart. Prayer removes fear. And prayer transforms spectators into servants. And bro, di ba yung number 2 nandyan siya? Yung sa number 2 po, prayer prepares the workers before it sends them. Amen? So, from prayer, nagpray tayo. From intercession to participation. So tayo po yan. Kaya sabi po ng Panginoon sa Luke 10 verse 3, go your way, behold, I send you out as lambs among wolves. Bakit lambs? Ginawang halimbawa ng Panginoon na hinayo tayo na katulad ng isang lamb. Kasi di ba ang lambs nagdedepende yan sa Panginoong Jesus. Di ba? Nagdedepend tayo, hindi tayo pupunta ron ng walang tulong ng Panginoong Jesus. Ganun din po yan. Tayo rin mismo, magdedepende tayo sa tulong lamang ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, sabi po, those who pray became the ones sent, and those who truly pray for the harvest are often the ones God uses in the harvest. Amen? And, saan na ba ako? Ayan. Kaya po, bago tayo magpunta doon, kinakailangan po nating manalangin. Kasi po, kinakailangan natin may align ang ating mga puso sa Panginoon. Kung meron pa tayong mga hatred, kung meron pa tayong mga dinadala sa puso natin, hindi po tayo po pwedeng pumunta ron nang meron tayong daladala. We need spiritual cleansing. We need forgiveness sa Panginoon bago tayo pumunta ron. Kinakailangan nating isubmit muna natin ang ating mga puso sa Panginoon bago tayo magpunta ron. Kasi ang Panginoon lamang yung makakatulong sa atin
para ma-empower tayo. Amen? And sabi din dito, prayer transforms spectators into servants. Amen? And Lord, sabi natin, di ba, pinagpe-pray tayo, Lord, send workers, I must also be willing to pray. Lord, send me. Amen? Ganito rin po ba tayo? Lord, send me. Di ba? Are you willing din po ba na magpasubmit sa Panginoon? Amen. And bago po tayo magpunta ron, syempre, kaya din po tayong nag-aaral ng mga trainings dito, di ba? Para maging fully equipped sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Yung mga pinag-aaralan po natin mga trainings, magagamit po natin yan. Para po pag meron silang mga katanungan din, meron din naman tayong maisasagot. Di ba? Kasi yung iba kapag nag-share ka, curious sila eh. Marami silang gustong itanong. Di ba? Kaya kinakailangan din po natin na mag-aral din ng mga trainings. Kaya kung sino pa po yung mga meron dyang trainings na kailangan pang attend din po tayo. Mag-e-enjoy din kayo. Amen. Ayan po. And sabi din po, Jesus was not the only one who practiced this pattern. The early church lived it out. Amen? Ayan. Sabi po dito sa the church sends workers through prayer and fasting. So listening before sending, 'di ba? Una nag-devote ka into prayer, next sumunod doon, 'di ba, tawag dito, yung sumunod from intercession, nagpray ka, naging ikaw na yung maghahayag to participation. Ngayon po, before you will go, you need to listen to the Holy Spirit, listening before sending. Amen? Sabi po sa Acts 13:2-3, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Ano pong kaugnayan nito dito sa Luke na ating binasa? Dito po kasi, bago po, sa Antioch po kasi, sila po yung mga prayerful na mga workers ng Panginoon. Grabe po dito yung mga nananampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi po sila kumikilos unless ang Panginoong Jesus o sa pamamagitan ng banal na Espiritu, dun pa lamang sila mag-move. Ganun po sila ka-dependent sa salita ng Diyos. Amen? So, sabi po dito, nagkaroon sila ng prayer and fasting. Bago po nila, ngayon po ang Holy Spirit, sinabi sa kanila, i-separate nyo si Barnabas and Saul. Si Saul po, siya po si Paul. Nakita nyo naman sa Bible natin, ang daming sinulat doon ni Paul, di ba? Empowered siya by the Holy Spirit. Nagkaroon siya ng boldness to share the Word of God. Kaya po, napaka-importante po na bago po tayo humayo, manalangin po muna tayo at mag-fasting. Kasi po, through that, nagiging mas malapit po tayo, yung connection po natin sa Panginoon, mas nagiging connected tayo sa Panginoon. Mas clearly naririnig natin yung mga kasagutan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Have you tried that po ba? Every Thursday po, di ba, meron tayong partial prayer and fasting? And through that then, nararanasan natin kung paano po kumikilos ang Panginoon. Maririnig natin and yung leading ng Holy Spirit, di ba, nararanasan natin, nararamdaman natin. Bago tayo kumilos, nagdedepende tayo sa salita ng Diyos. Amen? And prayer and fasting po created space for divine direction. Amen? And mission was not rush. Mission was discerned. Amen? Tapikin niyo po yung katabi niyo, sabihin mo, prayer and fasting created space for divine protection. Direction, sorry. Yan. Tapik-tapik dyan, tapik-tapik. Ayan. Sabihin mo, mission was not rush. Mission was discerned.
Amen. Amen. Hindi po natin minabadali ang mission. Kinakailangan po nating manalangin. Amen. 'Di ba nagkakaroon tayo ng prayer caravan? Meron tayong mga pinagpe-pray na mga souls. Yung, pag nasa loob tayo ng sasakyan, 'di ba nililay hands natin yung mga building? 'Di ba natatandaan niyo po ba yung kapag nagpe-prayer caravan tayo? We are so blessed sa lugar na yon, Lord. Dito sa building na to, Lord, ang daming soul. 'Di ba? Pinagpe-pray natin. Hindi po tayo basta-basta pupunta doon sa lugar nang walang panalangin. Amen? We will not move unless God will move. We will not move unless God will speak. Amen? Prayer and fasting po act like a compass for the church. Amen? They keep us aligned with the Spirit's leading. Amen? And dito po, the church did not choose whom to send. Yung Holy Spirit po ang nagsasabi kung sino po ang isisend. Amen? Sabi po dito ng Holy Spirit, now separate to me Barnabas and Saul. Diba? Kapag nagpe-pray tayo, now separate to me Marvin and Jonathan. Diba? Ganun ang Lord. Ganun siya. Hindi natin mapipigilan yung banal na spirito yun. Amen? Diba? Ganun si Lord. And, sabi po dito, as an illustration, the compass and the map. Amen? Sabi po dito, yung map shows many possible roads. Amen? And yung compass po shows true direction. Ayan po. Diyan siya. Hindi ko po alam. Naka-off ba? Yeah, pala eh. Sorry naman. True direction talaga, di ba? Ayan. Pero hindi pa. Ayan po. Prayer and fasting act like a compass for the church. Amen? Amen po. They keep us aligned with the Spirit's leading. So, ang Holy Spirit po ang nagli-lead sa atin. Kaya wag po tayo matutulog, hindi po yan Holy Spirit. Amen? This brings us to crucial realization about prayer and mission. Yun po. Kaya nga, di ba, pag nagpipray tayo, we're waiting for the answer ng Panginoon through the Holy Spirit. Naghihintay tayo ng mga vision, di ba? Kasi through the Holy Spirit, nagsasalita ang Panginoon. Naririnig natin yan. Nagpapakita sa atin through vision. Di ba, Sis Jane? Amen? Amen. And, di ba masarap maghayag ng salita ng Diyos? Yung makakapagdala tayo ng marami pang soul dito. Thousands of souls. Amen? Na-i-imagine nyo ba minsan na ang dami natin nagpupuri sa Diyos? Diba? Ito yung mission natin sa earth, ba't tayo narito eh? To worship the Lord and to share the gospel. Diba? And sabi nga, through prayer and fasting. Ay? Excited. Ayan po. Number 4. Praying churches become sending churches. Mission is the fruit of devotion. Amen? So nagpray tayo una, di ba? Nagpray tayo, from intercession to participation, sumunod listening, and kanina yung number 3, listening before sending. Ngayon po, ito na po yung fruit. Mission is the fruit of devotion. Amen? A church that truly prays will not remain inward focused. Amen? We care about our family, our friends outside. Prayer enlarge the heart, and prayer births obedience. Amen? Through prayer po, it teaches us that the harvest belongs to God, not to us. Amen? Naalala niyo po ba yung sa well, yung babae doon, yung Samaritano, di ba? Yung Samaritano. Isang araw, naglalakbay si Jesus at ang kanyang mga alagad. Dumaan sila sa Samaria. Naalala niyo yan, di ba? Pagod si Jesus, kaya umupo siya sa tabi ng balon ni Jacob, habang ang mga alagad ay bumili ng pagkain. Di ba? So may dumating na isang babaeng Samaritana para umigib ng tubig
Sinabi ni Jesus sa kanya, nakita na siya ng Lord, naglalakad siya, pahingi ng tubig. Sabi ng Lord, si Jesus nangingi ng tubig. Nagulat yung babae, dahil Hudyo si Jesus at Samaritana siya. At sa panahon na yon, hindi karaniwang nag-uusap ang mga Hudyo at Samaritano, di ba? Lalo na ang isang lalaki at babae. Sabi ni Lord, kung alam mo lang kung sino ang humihingi sa'yo ng tubig, hihingi ka sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Amen? So hindi agad naintindihan ng babae yon. Akala niya, yung tubig sa balon, yung tinutukoy ni Jesus. Pero, pinaliwanag ni Jesus ang kanyang tinutukoy. Ito ay buhay na walang hanggan. Ang buhay na galing sa Diyos. Tapos, nang pagkatapos, ipinakita ni Jesus, nakilala niya yung buong buhay ng babae, di ba? Pati ang mga sugat, pagkakamali niya, pinakita ng Panginoong Jesus. Doon na-realize ng babae na si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Siya ang Mesiyas. So anong naging result nung pangyayaring yon? Ginawa ng babae, iniwan niya yung jar niya, tumakbo pabalik dun sa bayan, sinabi niya sa mga tao, halina kayo, may lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. So nagkaroon siya ng testimony. Maraming tao yung lumapit kay Jesus at naniwala sa kanya. 'Di ba? Anong ginawa ng babae? Iniwan niya yung jar niya, 'di ba? Tapos tumakbo siya dun sa bayan. Sabi niya doon kung gaano kabuti ang Diyos at paano siya nakilala. Amen? So, anong kaugnayan din ito sa sinasabi ko ngayon? Sa bawat isa sa atin, meron tayong iba't ibang testimony sa buhay, right? 'Di ba? Yung testimony na yan, kung paano ka nakilala ng Panginoong Jesus, nung hindi ka pa nagsisimba dito, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, yung testimony mo na yan, kung paano ka natagpuan, yan ang gagamitin mo upang maghayag ka sa mga tao para masave ang kapwa mo. Amen? Ganon yung compassion ng Panginoon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Ma-share natin yung salita ng Diyos sa mga uhaw sa Kanyang salita. Amen? Yun po yung hinihintay sa atin ng Panginoon. Yung testimony mo, gagamitin mo yan. Magagamit mo yan para sa kaililigtas ng iba. Amen? Kaya wag po tayong mahiya. Share the Word of God. Share natin kung paano tayo binago ng Panginoon. Diyan yan makikita. Yung buhay natin, tayo yung living Bible. Tayo po yan, yung living testimony. Kung paano ka namumuhay, dito tayo nakikita ng tao para mapalapit natin sila sa Panginoong Jesus. Amen? Yun po. And sabi din po dito, when prayer is absent, mission becomes human-driven. Amen? Kasi sarili mo lang yun eh. Wala yung banal na Espiritu Santo. So anong nangyayari? Yung mga workers na burn out. Direction becomes unclear. Pero kapag prayer lead tayo, yung Spirit, Holy Spirit, ginaguide tayo. Workers are sustained. God is glorified. Amen? As a conclusion po, from knees to feet, prayer does not replace going. Amen? Prayer prepares us for going. We kneel before we walk. We listen before we speak. We pray before we are sent. Jesus said, pray the Lord of the harvest. Amen? Manalangin tayo sa Panginoon. Pray the Lord of the harvest. And tutulungan tayo ng Panginoon upang maghayag ng Kanyang salita. Amen? Final call po. Today, I invite us to pray with open hearts, mga kapatid. Not only, Lord, save the lost, but also, Lord, use me. Lord, send us. Lord, guide your church. Because when prayer becomes devotion, and devotion leads to obedience, the harvest will be gathered. God's way in God's time. And a praying church will always become a sending church. And this is GCI. We are the sending church. Amen? Amen. Amen po. Let's pray po bago po tayo mag-close. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Lord, sa soul na narito ngayon, Panginoon.
Salamat sa aking mga kapatid na nakinig, Panginoon, from their heart, O Lord God. I pray, O Lord God, sa kanilang mga napakinggan, Panginoon, maitanim ito, Panginoon, sa kanilang mga puso, Lord God, at may sa buhay nila, O Lord God. I pray, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, they will feel all empowered in the name of Jesus, and they will share your word, Panginoon, powerfully. In the name of Jesus, Lord God. Use them mightily, O Lord God. In the name of Jesus, O Lord. Lord, empower us. Be with us, O Lord. Send us, Lord. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen and amen.